Issue sa pagkakahuli pa rin kay dating Pangulong Duterte na kanyang ama ang laman ng mensahe ni Vice President Sara Duterte sa graduation ng Philippine National Police Academy. Aba, magtataka tayo bakit? Alam nyo, ang Philippine National Police Academy, pagkatapos nila dyan, sila po yung magiging Philippine National Police na magpapatupad ng batas. Ano man ang mga batas dito sa ating bansa, dapat nilang ipatupad ito. Lalo na kung mga court order, warrant of arrest, lalo na yung Republic Act 9851 ay dapat ipatupad. At anumang mga batas, dapat ipatupad ng ating kapulisan. Pero yung mensahe ni Sara Duterte sa graduation, ang gusto niyang palabasin ay parang huwag sumunod at huwag daw ipamigay ang Pilipino sa ibang bansa. Ay talagang hanggang ngayon hindi nila matanggap na Pilipino ang komplena doon sa issue ng crime against humanity, kung bakit nagkaroon ng warrant of arrest at bakit inaresto at nakakulong ngayon ang dating Pangulong Duterte. Pakinggan nyo itong mensahe ni Sara Duterte at kayo po ang malaya na makapag-comment at react dito sa kanyang statement na ito at mensahe. Sa inyong kagitingan at kahandaan na tunay na magsilbi, sana ay lagi ninyong piliin ang tama. Huwag sana ninyong hayaan na mabahiran ang inyong propesyon ng mali. Katulad ng pagkakanulo sa isang Pilipino ng kanyang kapwa Pilipino. Walang kapatawaran ang pagsuko at pagpapakulong sa mga dayuhan ng isang Pilipinong naglingkod ng tapat sa ating bayan. As you fly, fight and win. You will be the patriots who will stand for the truth, die for what is right, and protect the nation from the corrupt, the power-hungry, and the ones who destroy our intrinsic Filipino values of prinsipyo at integridad. Just like those who completed this course before you, you are presented with a choice to become citizens who will uphold the interests of the Filipinos above all else. May you always be reminded of your courage and the incredible strength, will, and determination that made you the men and women that you are today. May you also be reminded that there will be no honor for those who will betray the interests of Filipinos and the country. Ayun. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukat. Yun pala o di ba? Nananawagang sumunod sa batas, nananawagang rumespeto sa mga otoridad, pero bakit malayo yata yung kanya sinabi sa kanilang ginagawa? At huwag daw paggamit sa korap na gobyerno at maabuso. Ganon. Kayo nga yung kaliwat kanan ng mga sinasabi. Kayo nga yung mga kinakasuhan sa paglabag sa karapatang pantao. Tapos ngayon sasabihin sa graduation o mensahe para sa nagsipagtapos sa Philippine National Police Academy ang ganyang klaseng mensahe. So ano yung masasabi dyan? Yung bang kanyang sinasabing ito ay malayo sa kailang ginagawa at nagawa? At malayo ba ito sa mga ginagawa ng kasalukuyang pamahalaan? Ganito kasi yan Ang ginagawa ng ating kasalukuyang pamahalaan under President Marcos, rule of law. Pinapairal ang batas, pinapanagot ang lahat ng may mga paglabag sa batas. Ang nakaraang gobyerno at ang kampo ng mga Duterte ngayon, ang sila hong nagpapabagsak ng gobyerno ngayon at ayaw irespeto ang mga programa at policy at ginagawa ng Marcos administration. O sino ngayon ang hindi sumusunod? Tapos ngayon mananawagan ka sa mga bagong pulis at magiging mga opisyalis ng PNP na sumunod sa batas. Palagay ko ang pinakamaganda ay leader by example. Ipakita nyo na rumirespeto kayo sa batas para maniwala yung sinasabihan nyo na irespeto ang inyong sinasabi. Ganun lang po yun. Until now, ang sinasabi dito ni Sara, hindi siya naniniwalang under rule of law ang pagkaka-aresto sa kanyang ama at pagpapakaulong. Hindi man lang inisip na kaya nangyari ito sa kanila kasi may mga Pilipinong biktima. May mga Pilipinong nagreklamo, naging komplena before ICC sa human rights violation
at crime against humanity. Yun naman ang issue. Hindi makukulong si Duterte at hindi sila makakasama sa listahan na pwedeng hulihin kung wala silang pang-aabuso. Ang International Court hindi maglalabas ng warrant of arrest at hindi yan magpapakulong ng isang tao kung wala silang basihan, base sa complainant, base sa reklamo ng mga naging biktima. Walang interes pampolitika ang ICC sa Philippine government at Philippine politics. Wala. Ang kanilang interes, alamin ang katotohanan. Pagkatapos, may magreklamo sa kanila na biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Yun po yun. Kaya kayong graduate ng PNPA, graduate ng Philippine Military Academy, at kasalukuyang mga opisyal at general, kawal ang ating sandatahang lakas at PNP, sumunod kayo sa rule of law. Yan ang importante. Huwag kayong paggamit sa mga politiko na mayroong mga sariling interest. Yan ang tamang mensahe. Okay? Huwag nating linlangin ang kabataan ang gustong maglingkod sa bayan na mali ang ginawa ng gobyernong ito. Kahit sinong gobyerno dapat sumunod sa batas. Dahil pag hindi, after ng kanilang term, pwede silang kasuhan. Alam yan ni Pangulong Marcos. Alam ng Pangulong Marcos na ang kanyang ginagawa ay nasa batas. At pagkatapos ng kanyang term, kung meron mang magrereklamo laban sa kanya, haharapin niya yan. Ganun lang naman yun eh. Katulad ni Duterte. Nung siya'y nakapwesto, lahat ng gusto niyang gawin, nagawa niya. Minura niya ang lahat ng tao. Lahat ng sektor, pinapagalitan niya. May Operation Tokhang, double barrel, lahat na. Ang daming biktima, wala siyang pakalam. Ngayon, wala na siya sa kapangyarihan. Wala ng immunity. Pinapanagot na siya. At bibigyan naman siya ng pagkakataon kaya kinasuhan para ilaban yung kanyang karapatan. Buti nga sa kanya may due process eh. Ay yung mga biktima ng Tokhang walang due process. Tumba lang ng tumba. O di ba? Ganun din ang Marcos administration. Pagkatapos nito, kung meron kayong mga problema, di saka kayo mag-file ng kaso. Kasi hindi naman pwedeng i-file ang kaso ngayon nakaupo ang isang presidente. Ang pwede lang gawin ng ating mga kabayan kung nakikita nilang meron silang basihan, impeachment. Kasi ang presidente kasama sa impeachable official. President, Vice President, yan po yan. Associate Justice ng Supreme Court, Chief Justice, yan po yan. At mga constitutional body, Chairman at Commissioner ng COMELEC, Chairman at Commissioner ng Civil Service Commission, Chairman at Commissioner ng Commission on Audit, Office of the Ombudsman, at iba pa. Yan po yung mga yan. Ang mga impeachable official. Pwede niyong i-file ang kaso laban sa kanila. Sa presidente, yan ho. Pero pagdating sa korte, aba ibang issue. Hindi pwedeng kasuhan sa korte ang presidente sa ilalim ng saligang batas. Ganun po yun eh. Di ba? Maganda nga itong halimbawang ginawa ng Pangulo, rule of law. O di ba? Tinuruan tayong lahat ng mga Pilipinong sumunod sa batas. At kung hindi, ay mayroong pananagutan sa batas. Irespeto ang karapatang pantao. Bigyan ng due process. Sa korte ang labanan. Sa korte ang usapan. Hindi sa kamay na bakal. Hindi sa tokhang, hindi sa paglalagay ng batas sa kanilang kamay. Please like and share ng video.